kung bakit siya matitigil na naman. Ayan mga idol, kung makikita nyo, nabunutan na nga natin ng pakpak si Puti. So dito tinatlo na nga natin para sabay-sabay silang tumubo. Tapos dito naman sa kabila, ayan, kung makikita nyo, yung dalawa dito kanina ay binunot na nga natin. Ayan, medyo nasaktan nga si Puti sa ginawa natin. So ayan, may ibon nga tayo na pasaway. Di nga siya dumedirekta pasok mga idol pag galing sa training. Tumatambay pa siya doon sa tapos dito bumababa sa sahig kumakain mga idol. So ayan, sinaraduhan nga natin yung trapdoor nila para hindi siya makapasok. Eto, nandito na pala si Puti, kanina wala yan, kaya tinakpan muna natin para nga dito sa ibon na to na ayaw pumasok. So mamaya papasukin muna natin si Puti, tapos ito, iwan lang muna natin siya sa labas bilang parusa sa kanya dahil puro nga sila tumatambay nga sila lagi. Kaya ito, di muna natin siya papakainin. Ilang araw naman bago yung next training nila, kaya paparusahan muna natin tong ibon na to dahil nga ayaw pumasok agad. Nadadamay yung iba, kaya ayan, haya muna natin siya sa labas. At ayun nga si Puti, papapasukin muna natin. So good day mga idol. So ayan nga, pinakawalan nga natin dalawang ibon natin na makulit. So ayan, tuwing karera nga o tuwing training ay lagi silang tumatambay dyan sa may pabrika. Doon sila tumatambay kasi may tubig doon. Kaya ngayon tuturuan natin sila ng fast trapping. Ito nga lang yung sekreto kung paano nga papasukin ng mas mabilis yung mga ibon natin pag galing sa training. So ito ang tinatawag na one day feeding. So ito mga idol, pinalabas muna natin yung dalawang ibon natin na medyo makulit nga na tumatambay at di nga dumidiretso pasok. So ito si Checkered, dati naman ay hindi naman ganun, pero nung di natin nabantayan, ayun nga, palatambay na nga siya mga idol. Tapos yung isa naman si Green Cell, ayun, literal na ayaw talaga nung pumasok mga idol. Tumatambay pa nga dito sa doon. Tumatambay pa nga sa labas ng ilang minuto bago pumasok. Kaya ayan, di muna natin sila papapasukin dito. Ayan yung loft natin, sinaraduhan natin yung trapping nila. Yan, dyan muna sila maghapon, tapos di pa sila kumakain. Tapos mamaya magpapakain tayo pag di sila pumasok. Sa pagpakain natin na yun ay hindi nga sila makakakain. So bukas pa sila kakain. Kaya ayan, sinasanay natin yung ibon natin sa ganyan para mabilis nga silang pumasok at malaman nga nila na may parusa pag tumambay pa nga sila. Yan, ganyan lang kadali yun mga idol. Ilang araw natin ma-practicein yung mga ibon natin hanggang bukas yun. Dalawa nga sila na makulit na palatambay. Kaya ayan, ginawa natin para parusahan sila at para matuto nga din sila. Ayan, bukas nga ay may loading sila. Susubukan natin bukas kung effective nga ba yung ginawa natin fast trapping. Para nga pagdating ng karera ay di tayo mga problema. Ito naman mga idol, si Puti. So kahapon ay sinama nga natin siya ng Kabanatuan. Ina-expect natin mauna nga to si Puti dahil nga sobrang bilis na ibon na ito. Pero ang nangyari kahapon mga idol, ang nahuli ay si Puti. So di na natin siya naabangan, pero hindi naman siya late ng isang oras. Malapit mag isang oras. Ayun, ganun katagal yun nilipad niya. Forecast naman ng club para sa pooling ay hindi naman siya late. Pero para sa atin late nga yun kasi nauna yung dumating yung apat natin at siya nga yung inaasahan natin. So papakita ko nga sa inyo anong problema ni Puti, bakit siya yung huling dumating sa mga panlaban natin. So ina-expect natin na mauna nga siya, kaso ayun nga yung nangyari. Yan, papakita ko sa inyo kung bakit. Baka nga pala matigil na to si Puti. At sa mga di nakakalam dyan, si Puti ay dati na ring panlaban sa norte. So umabot siya hanggang Karanglan. So ayan nga, na-injured yung paa niya, napilay. At ayun, tinigil natin para sa ibon, para hindi siya mawala. So ito nga si Puti mga idol, kung makikita nyo, kondisyon naman tong ibon na to.
Si Puti nga ay gift bird sa atin dati nang bumiling ibon sa atin at naging kaibigan natin at pinalaro nga sa atin. At ayun nga, umabot lang siya ng Karanglan nakaraan. Tapos ngayon, Kabanatuan, medyo na late siya kahapon. At nag-aalala nga tayo para sa ibon na to. Dahil kung magtatagal pa nga mga idol na isasama natin siya sa training, ay baka di na nga siya makauwi dito sa loft natin. Kulay puti nga siya na may pagka green cell yung nasa leeg niya. So ayan yung ibon. Yung katawan ni puti ay ayos din naman mga idol. Ang problema nga lang dito mga idol na nakita natin ay yung mga feathers niya. Dahil nga puti siya, madalas ay mabilis masira ang mga balahibo ng puti, ang mga pakpak nila. So papakita ko sa inyo yung mga pakpak ni puti kung bakit nga nasabi kong baka hindi siya makauwi sa susunod na training. Ayan, kung makikita nyo mga idol, yung pakpak nga ni puti ay ganyan na nga. Kung makikita nyo yung unang-una, yung primary, ay medyo ayos naman, pero kung makikita nyo may tis-tis na din. Yung pangalawa, kulay black, ay ayos din naman, kaso parang may tis-tis. At yung pangatlo at pang-apat, ayan yung problema nga natin ngayon mga idol. Baka dahil dyan, kaya nahihirapan yung ibon natin na to. So si puti ay napakabilis na ibon. So sa panlaban natin ngayon, sa training natin ngayon, si puti ang napakabilis at siya nga ang nangunguna sa mga ibon natin. Pero kahapon nga Kabanatuan ay nahirapan siya nung pagka-uwi ni puti, ay halata sa mukha niya na nahirapan siya. So dahil dito siguro yon sa pakpak nga niya. Tapos ayan yung mga dulo-dulo, kung makikita nyo mga idol ay pasira na nga din. Yan, kaya nahihirapan yung ibon natin na to. Kaya baka itigil na muna natin to si puti. Dito naman sa kabila mga idol, kung makikita nyo, mas malala yung sira ng pakpak niya. Yan, medyo mapiglas lang si puti ngayon. Yan, kung makikita nyo, tatlo yung medyo natistis sa kanya. Tapos yung pang-apat, pasira na din. Tapos ayan, okay naman lahat. Ayan, medyo may bawas lang din yung dito niya sa may dulo. Ayan, bali 5 feathers nga ni puti ang sira. Baka i-skip na nga muna natin to si puti. At baka gawin nating south kung pwede, kung condition siya nun. At gagawin nating breeder. Kung di man natin maisasali sa south, gagawin nating breeder. Tapos ayan pa nga yung problema sa kanya mga idol. Kung makikita nyo yung buntot niya, yan, sira-sira na nga din, oh. So ayan, ang solusyon nga natin ngayon kay puti ay bubunutan natin ng pakpak yung mga sira niya. Dahil konting tips lang mga idol kung hindi nyo nalalaman, pag ganun na nga yung pakpak ng ibon nyo at may mga tis na, hanggat hindi naglulugon yung ibon nyo, hindi nga mapapalitan yon at hindi nga maayos yon. So kung hindi nyo tatanggalin yon ay hindi nga tutubo yung panibagong balahibo nila na maayos. Kaya dapat nyo ang bunutin pag ganun na nga yung kalagayan ng ibon nyo. So ayan, kung aantayin pa natin maglugon to si puti ay medyo matagal-tagal pa siguro yon. Bubunutin natin ngayon to. Tapos mag-i-skip tayo ng 3. So ngayon ay April 7. Mag-i-skip nga tayo ng 3 training para dito kay puti. So di natin siya ilo-load. At ayun nga, may Holy Week pa nga na 1 week na walang training. So pwede nating idagdag yon para patubuin yung pakpak nga ni puti. Dahil kung makikita nyo, kung tumubo naman to ng medyo mataas-taas ng konti, ay kayang liparin ni puti yun. Kasi kung ganito at tuluyan nga siyang matitistis pagdating sa dulo, ay baka hindi nga kayanin ni puti na umabot ng 400 at matapos nga yung karera. So ayan, kung bubunutin natin to, baka sakaling umabot pa tayo ng karera. So balik nga ni puti ay magiging sa April 22. So may ilang days siya, may 15 days siya para magpatubo ng pakpak. So ayan mga idol, at antayin na lang natin kung mahabol nga ba natin sa karera o mahabol nga ba natin sa training tong si puti. So ngayon bubunutan na muna natin siya, at kung di nga siya aabot ay hindi na natin ipipilit. Dahil kawawa naman tong ibon natin na to, inuwihan pa rin tayo ni puti kahit ganyan na nga yung kalagayan niya. Kaya hindi na natin siya isasama kung hindi niya kaya.
at baka mawala lang siya sa training at baka di na nga makauwi. Sayang tong ibon na to, may tiwala tayo dito. Ayan mga idol, kung makikita nyo, nabunutan na nga natin ng pakpak si puti. So dito tinatlo na nga natin para sabay-sabay silang tumubo. Ayan, kung makikita nyo, ayan na nga lang yung natira. So alagaan na natin to, yung natitirang pakpak niya na medyo maayos-ayos pa. Tapos dito naman sa kabila, ayan, kung makikita nyo, yung dalawa dito kanina ay binunot na nga natin. Ayan, may missing nga na pakpak sa kanya. So babalik na nga natin si puti at papakainin para hindi na nga siya may stress. Ayan, kawawa naman tong ibon na to. Ayan, medyo nasaktan nga si puti sa ginawa natin.